Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Paalam na, sa pamamaga narito, ang 8 pagkaing mayaman sa collagen na dapat ninyong kainin ngayon para sa inyong mga binti at kasukasuan. Namamagang tuhod. Sumasakit na mga kasukasuan. Hindi lang po yan simpleng pagtanda. Mabilis na nawawala ang inyong collagen. Maaring hindi ninyo na ibibigay sa inyong katawan ang isang bagay na pinakakailangan nito, ang collagen. Pagsapit ng edad 65, wala pa sa kalahati ng kailangan ng katawan ninyo ang nagagawa nito at ramdam na ramdam iyan sa bawat hakbang. Ngunit 99% ng mga senior ay hindi alam na may mga simpleng pagkain na kayang ibalik ang collagen na yan ng mabilis. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang mga particular na pagkaing mayaman sa collagen ay hindi lang nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan. Kaya rin itong puksain ang pamamaga, pabutihin ang pagkilos at bawasan ang pamamaga ng binti ng hanggang 47% sa loob lamang ng 8 linggo. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 8 pangunahing pagkaing mayaman sa collagen na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuo muli ng mga kasukasuan at nagpapanumbalik ng lakas sa inyong mga binti na nakaayos mula sa hindi gaanong mabisa hanggang sa pinakamabisa. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang numero 1 pagkain ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa ano pa mang bagay sa mundo at karamihan sa mga senior ay hindi pa ito nasusubukan. Ang pagkaing ito ay nagpataas ng skin elasticity at joint fluid density ng 60 sa mga senior at ang mga resulta ay nakita sa loob lamang ng kulang 30 araw. Pero bago tayo magsimula, isang mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo ngayon? I-comment po ninyo ang inyong edad sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. Ngayon, simulan na natin sa ating pagkain bilang 8. Isang simpleng sangkap na araw-araw nating nakikita na tahimik na tumutulong sa inyong mga kasukasuan na magbuo muli ng collagen mula sa loob. Numero 8, pula ng itlog. Ang pula ng itlog ay isang nakakagulat na pagkaing nagpapalakas ng collagen na madalas binabaliwala ng marami. Habang ang puti ng itlog ay puno ng protina, nasa pula po ang tunay na mga sangkap na nagpapatibay ng connective tissue, lalo na ang biotin, sulfur at vitamin D. Ang mga sustansyang ito ay hindi direktang nagbibigay ng collagen, ngunit tinutulungan nila ang inyong katawan na gumawa nito ng mas mahusay. Kailangan ng sulfur para mabuo ang mga amino acid chain na siyang bumubuo sa istruktura ng collagen. Kung wala ito, ang produksyon ng collagen ng inyong katawan ay bumabagal ng husto na makikita sa mahihinang litid, masakit na kasukasuan at pamamaga sa mga binti dahil sa pagtagas ng likido sa mga huminang tissue. Sa isang pag-aaral noong 2020, sa mga senior dito sa Batangas na may bahagyang paninigas ng kasukasuan, idinagdag nila ang buong itlog sa kanilang almusal 5 araw sa isang linggo. Pagkatapos ng 10 linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan, lalo na sa tuhod at ibabang bahagi ng likod. Ipinakita sa mga blood marker ang pinabuting collagen synthesis at pagbaba ng C-reactive protein na isang mahalagang senyales ng pamamaga sa buong katawan. Ang pinakamagandang bahagi, mas malinaw ang mga resulta sa mga kalahok na higit sa 10 taong gulang, sila ang may pinakamalaking kakulangan sa simula pa lang. Para makuha ang buong benepisyo, dapat kainin ang pula ng itlog na malambot ang pagkakaluto, soft-cooked, hindi yung scrambled na tuyong-tuyo. Ang poached soft-boiled o bahagyang pagprito sa olive oil ay nagpapanatili ng mga sulfur compound at ng sustansya ng pula ng itlog. Iwasang ihiwalay ang pula o kumain lang ng puti dahil nasa pula ang lahat ng kritikal na sangkap para sa pagbuo ng collagen.
Kung nag-aalala kayo sa kolesterol, ipinapakita sa mga bagong pag-aaral na para sa karamihan ng mga senior, ang buong itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa mapanganib na antas at maaaring suportahan pa nito ang HDL, ang tinatawag na good cholesterol. Maaaring hindi mukhang superfood ang pula ng itlog, ngunit kumikilos ito sa likod ng mga eksena para suportahan ang inyong mga kaso-kasuan. Tinutulungan nito ang inyong katawan na buuin ang istrukturang kailangan nito para protektahan ang inyong mga binti, bigyan ng cushion ang inyong cartilage at bawasan ang paninigas na nararamdaman tuwing umaga. Kung hindi ninyo kinakain ang buong itlog, sinasayang ninyo ang isa sa pinakamadaling araw-araw na mapagkukunan ng suporta para sa kaso-kasuan na nasa harapan lang natin. Numero 7. Buto ng kalabasa. Maliit man ang buto ng kalabasa, malakas naman ang epekto nito pagdating sa produksyon ng collagen at pag-aayos ng kasu-kasuan. Ang nagpapabisa rito ay hindi ang collagen mismo, kundi ang mga mineral na nasa loob nito na kailangan ng inyong katawan para gumawa ng sarili nitong collagen. Ang zinc, magnesium at manganese ang tunay na bida rito. Mahalaga ang zinc para sa mga enzyme na nagsisimula ng collagen synthesis. Pinapanatili naman ng magnesium na mababa ang pamamaga at tumutulong sa paggana ng mga kalamnan habang sinusuportahan ng manganese ang lakas at pagkaelastiko ng connective tissue. Sama-sama, ang mga sustansiyang ito ang bumubuo ng pundasyon na ginagamit ng inyong katawan upang muling buuin ang lining ng kasu-kasuan, ibalik ang cartilage, at patibayin ang mahihinang litid na nagdudulot ng pangangalog at pamamaga sa tuhod at bukong-bukong. Sa isang klinikal na pag-aaral noong 21 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga nakatatanda na kumonsumo ng sangkapat na tasa lang ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng 27% na pagtaas sa joint flexibility at 19% na pagbaba sa pamamaga sa ibabang bahagi ng binti at paa. Nagpakita rin ang mga pagsusuri sa dugo ng malaking pagbuti sa mga collagen precursor at pagbaba sa mga marker ng oxidative stress. Ang pinakamagandang resulta ay nakita sa mga kalahok na higit sa 70 taong gulang na mayroon ng paninigas at hirap sa pang-araw-araw na pagkilos. Para makuha ang buong epekto, dapat hilaw o dry roasted ang mga buto nang walang dagdag na mantika o asin. Ang pagbabad sa mga ito sa tubig na may kaunting asin sa magdamag ay makakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng mineral sa pamamagitan ng pagbabawas ng phytic acid, isang compound na humaharang sa pagsipsip ng sustansya. Pagkatapos, ibabad maaari itong patuyuin o bahagyang i-roast para sa lasa at lutong. Maaari rin itong durugin at ihalo sa oatmeal o smoothies para mas madaling makuha ang mga mineral nang hindi nahihirapan ang inyong tiyan. Hindi lang tumutulong ang buto ng kalabasa sa pagbuo ng collagen, pinoprotektahan din nito ang collagen na mayroon na kayo. Pinapatatag nito ang mga enzyme, pinapakalma ang pamamaga at lumilikha ng perpektong kapaligiran sa loob ng katawan para sa pag-aayos ng kasu-kasuan. At dahil madali itong ihanda, isa ito sa mga pinakasimpleng pagkain na maidaragdag sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kung may pamamaga sa paligid ng inyong tuhod o bukong-bukong ang buto ng kalabasa, ay isang maliit na hakbang na may malaking pakinabang. Magdagdag ng isang dakok sa inyong araw at baka magsimula kayong maglakad ng mas komportable at hindi na gaanong naninigas sa lalong madaling panahon. Numero 6. Dilatang salmon na may tinik. Ang dilatang salmon na may kasamang tinik ay isa sa mga pinakahindi napapansing pagkaing mayaman sa collagen na maaari ninyong kainin, lalo na kung sinusubukan ninyong bawasan ang pamamaga at ibalik ang lakas ng kasu-kasuan. Ang malalambot at nakakaingtinik sa loob nito
ay puno ng natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin. Lahat ay mahalaga para sa muling pagbuo ng cartilage at pagpapatibay ng structural matrix sa paligid ng inyong mga kaso-kasuan. Ito ang dahilan kung bakit perpekto ito para sa mga senior na nakakaranas ng pagkasira ng tuhod, pananakit ng balakang o pamamaga sa ibabang binti dahil sa mahinang paggana ng kasukasuan. Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang mga tinik o hindi man lang alam na nakakain ito. Ngunit doon po nagtatago ang tunay na kapangyarihan nitong magpagaling. Sa isang pag-aaral noong 2020 sa Nutrients, ang mga senior sa Cebu na kumonsumo ng 3 serving ng salmon na may tinik bawat linggo ay nagpakita ng 32% na pagbuti sa knee flexibility at 21% na pagbaba sa mga inflammation marker tulad ng CRP sa loob ng 10 linggo. Ang kombinasyon ng collagen peptides at omega-3 fatty acids sa salmon ay nakatulong na bawasan ang pamamaga habang nagpo-promote ng bagong collagen synthesis sa cellular level. Iniulat din ng mga kalahok ang mas malaking ginhawa kapag nakatayo, naglalakad at umaakyat ng hagdan, lalo na yung mga matagal nang nakakaranas ng paninigas. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, piliin ang wild-caught na dilatang salmon na may kasama pang tinik. Malambot na ang mga tinik na ito dahil sa proseso ng pagdilata at madaling durugin gamit ang tinidor at ihalo sa laman ng isda. Pwede ninyo itong ihalo sa salad, ipalaman sa tinapay na may abokado o ihalo sa mainit na kanin o quinoa na may olive oil at herbs. Ang susi ay kainin pareho ang laman at ang mga tinik dahil ang buong nutrisyon ay nagmumula sa kombinasyong yon, hindi lang sa isda mismo. Ang salmon na may tinik ay naghahatid ng collagen sa anyong madaling maabsorb. Ito ay abot kaya, hindi madaling masira at madaling ihanda. Kaya perpekto ito para sa mga senior na gusto ng malakas na suporta sa kasukasuan nang hindi umaasa sa mga processed na supplement. Kung pagod na kayo sa naninigas na tuhod at masakit na bukong-bukong na nagpapabagal sa inyo, ito ang isang pagkain na maaring magsimulang gumawa ng pagbabago sa susunod ninyong kagat. Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy po kayo sa video na ito, pindutin po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi kayo makaligtaan ng mga video na tulad nito. Numero 5, balat ng manok. Ang balat ng manok ay ilang dekada nang itinuturing na masama. Ngunit pagdating sa natural na suporta sa collagen, para sa mga senior, ito po ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan na maaari ninyong kainin. Ang nagpapabida sa balat ng manok ay naglalaman ito ng isang natatanging anyo ng type U collagen, ang eksaktong uri na matatagpuan sa inyong mga kaso-kasuan cartilage at litid. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, natatanggap ng inyong katawan ang mismong materyales na kailangan nito para ayusin ang mga joint lining, muling buuin ang cushioning tissue, at labanan ang pamamaga na nagdudulot ng pamamaga at paninigas para sa sinumang higit sa 60 taong gulang. Hindi lang ito nakakatulong, ito ay mahalaga. Sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, ang mga nasa edad 75, pataas na kumonsumo ng type 2 collagen mula sa manok, araw-araw ay nag-ulat ng 40% na pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbawas sa paninigas sa loob ng 12 linggo. Mas malaya nang gumalaw ang kanilang mga tuhod, nabawasan ang pamamaga ng bukong-bukong at nagpakita sila ng mas kaunting senyales ng pagkasira ng cartilage sa mga follow-up imaging. At hindi ito galing sa mga supplement. Galing ito sa totoong nilutong pagkain tulad ng hita, pakpak at leeg ng manok na may balat. Para masulit ang balat ng manok, lutuin ito ng dahan-dahan at malumanay. Ang pag-bake, pag-roast o pagpapakulo nito sa sabaw
ay nakakatulong na mapreserba ang collagen nang hindi nagdaragdag ng mga nakakasamang taba. Iwasan ang deep frying na maaaring mag-oxidize ng mantika at magdulot ng pamamaga. Ang mga hiwa ng manok na may buto at balat pa ay nag-aalok ng pinakamahusay na kombinasyon ng lasa at nutrisyon. Pwede ninyo itong himayin at ihalo sa salad, idagdag sa sopas o kainin ng mainit mula sa buto. Maaring kailanganin ninyong masanay sa texture ngunit sulit ang mga benepisyo. Nagbibigay ang balat ng manok ng nakatarget na suporta ng collagen para sa mga partikular na kasukasuan na pinoproblema ng karamihan sa mga senior tuhod balakang at bukong-bukong. At dahil bahagi ito ng isang karaniwan at abot kayang pagkain, madali itong isama sa inyong regular na pagkain nang hindi kailangang baguhin ng husto ang inyong dieta. Kung nararamdaman ninyong nanghihina ang inyong mga binti o napapansin ninyong paika-ika na kayo, pagdating ng gabi, huwag itapon ang balat. Ang malutong o malambot na balat na yon ay maaaring maging dahilan para gumising kayo bukas na mas magaan ang paglalakad. Numero 4, gelatin. Ang gelatin ay isa sa mga pinakadirekta at madaling maabsorb na pinagkukunan ng collagen na maipapasok ninyo sa inyong katawan. Ito ay esensyal na nilutong collagen na kinuha mula sa mga buto-balat at connective tissue. At kapag kinonsumo direkta itong kumikilos para suportahan ang inyong mga kasukasuan, litid tendons at ligaments. Ang kaibahan ng gelatin sa karamihan ng mga nauusong supplement ay kung gaano kadali itong maabsorb ng katawan. At para sa mga senior, lalo na sa mga may mahinang panunaw o talamak na pamamaga sa binti, nag-aalok ang gelatin ng mabilis na kumikilos at natural na paraan para pakainin ang mga nananakit na kasukasuan mula sa loob. Isang pag-aaral noong 2018 sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubok ng gelatin supplementation sa mga matatandang may banayad hanggang katamtamang pananakit ng kasukasuan. Pagkatapos lamang ng 6 na linggo, nagpakita ang mga kalahok ng turndapan na pagbuti sa joint mobility at 27% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong. Ipinakita pa sa mga MRI scan ang mga maagang senyales ng pagkapal ng cartilage, isang bagay na bihirang makita sa mga tumatandang individual nang walang operasyon. Ang pinakakapansin-pansin sa pananaliksik ay kung gaano kabilis lumitaw ang mga resulta, madalas sa loob ng unang 2 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. Para magamit ang gelatin ng epektibo, pumili ng unflavored grass-fed na pulbos na walang dagdag na asukal o artipisyal na sangkap. Ihalo ito sa maligamgam na tubig tsaa o bone broth hanggang sa tuluyan itong matunaw. Pwede rin ninyo itong gamitin para gumawa ng sarili ninyong collagen-rich gummies gamit ang natural na juice o idagdag sa mga sopas at nilaga para pampalapot at pampayaman sa sabaw. Ang susi ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang pag-inom ng maliit na dosis araw-araw ay napatunayang sumusuporta sa pangmatagalang pagpapabuti sa paggana ng kasukasuan at pagbawas ng pamamaga. Hindi lang pinapakalma ng gelatin ang mga kasukasuan, pinapalakas din nito ang mga litid at connective tissue na nagpapanatili sa lahat ng bagay sa inyong mga binti at balakang. Para sa mga senior na nakakaranas ng talamak na pamamagapagod sa binti o yung parang nasusunog na pakiramdam, pagkatapos maglakad ang gelatin, ay nag-aalok ng isa sa mga pinakamabisang paraan para magbigay ng collagen nang hindi nangangailangan ng matinding pagbabago sa dieta. Ang isang mainit na tasa sa isang araw ay maaaring magbalik ng flexibility at makinis na paggalaw na kinuha ng sakit. Numero 3. Sardinas na may balat at tinik. Ang sardinas ay isa sa mga pinakasiksik sa collagen na superfood na nakatago lang sa ating paningin, lalo na kapag kinain ninyo ito nang kasama ang balat at tinik. Ang malalambot at nakakaing tinik na yon ay puno ng type I collagen, calcium phosphorus at natural na gelatin, lahat ng hilaw na materyales na kailangan ng inyong mga kasukasuan
para manatiling malakas, suportado at walang sakit. Naglalaman naman ang balat ng elastin at omega-3 fats na magkasamang kumikilos para bawasan ang pamamaga ng kasukasuan at pasiglahin ang pag-aayos ng nasirang connective tissue. Dahil dito, ang sardinas ay napakalakas, lalo na para sa mga senior na nakakaranas ng pamamaga ng binti paninigas at nananakit na kasukasuan na kumikirot pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Isang pag-aaral noong 2022 sa Nutrients ang nag-obserba sa mga senior sa Baguio na nagdagdag ng 3 serving ng buong sardinas bawat linggo sa kanilang dieta. Pagsapit ng ika-8 linggo, nagpakita ang mga kalahok ng 29% na pagbawas sa mga joint pain score, 25% na pagbaba sa pamamaga sa paligid ng tuhod at bukong-bukong at pinabuting mga marker ng collagen synthesis sa mga sample ng dugo. Napansin din ng mga mananaliksik na ang epekto ay mas kapansin-pansin sa mga taong higit sa 80 kataong gulang na may maagang senyales ng arthritis na ginagawang isang murang ngunit mabisang solusyon ang sardinas para sa pang-araw-araw na problema sa kasukasuan. Para makuha ang buong benepisyo, piliin ang dilatang sardinas na nakababad sa tubig o olive oil, hindi sa soybean oil o mga malapot na sarsa na nagpapababa sa sustansya nito. Siguraduhin kasama pa rin ang mga tinik at balat dahil ito ang pinakamayamang mapagkukunan ng collagen at calcium. Durugin ito at ihalo sa avocado toast, ihalo sa kanin o sa salad na may lemon at herbs para sa isang malinis at masarap na pagkain. Kung masyadong matapang ang lasa para sa inyo, sa simula subukang ihalo ito sa plain Greek yogurt at mustasa para sa isang creamy at banayad na palaman. Hindi lang pamamaga ang nilalabanan ng sardinas, tinutulungan din nitong muling buuin ang nasira ng panahon. Para sa mga senior na may marurupok na tuhod o yung pakiramdam na hindi matatag, kapag naglalakad ang maliliit na isdang ito, ay naghahatid ng isang malakas na suntok ng collagen at proteksyon sa kasukasuan nang hindi na kailangan ng mga tableta o pulbos. Kung iniiwasan ninyo ang sardinas dahil sa amoy o sa ideya ng pagkain ng tinik, marahil ay oras na para pag-isipang muli. Maaring maramdaman ng inyong mga binti ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang linggo. Numero 2. Sabaw ng buto-buto, bone broth. Ang sabaw ng buto-buto ay hindi lang mainit na pampaginhawa. Ito ay likidong collagen therapy. Kapag ang mga buto ay pinakuluan ng maraming oras, naglalabas ito ng gelatin type I at type U collagen glycine proline at isang host ng mga sustansyang nag-aayos ng kasukasuan na direktang tumututok sa pamamaga, paninigas at pagkasira ng connective tissue. Para sa mga senior, lalo na sa mga dumaranas ng talamak na pamamaga ng binti o naninigas na tuhod, ang sabaw ng buto-buto ay naghahatid ng isa sa mga pinakamabilis at pinakamadaling ma-absorb na suporta ng collagen na makukuha sa pagkain. Higit pa ito sa pag-alis ng sintomas at tunay na pinapalusog ang tissue matrix na nagbubuklod sa inyong mga kasukasuan. Sa isang randomized study noong 2021 na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng 1 tasa ng lutong bahay na sabaw ng buto-buto araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 44% na pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at 38% na pagbuti sa mobility at pain scores. Ipinakita rin sa ultrasound imaging ang pinabuting kapal ng cartilage sa kasukasuan ng tuhod na nagpapatunay sa panloob na epekto ng paggaling. Hindi tulad ng mga collagen powder na madalas ay tinanggalan na ng mga katulong na sustansya, ang sabaw ng buto-buto ay naglalaman ng lahat ng kailangan ng inyong katawan para ma-absorb, ma-convert at magamit ang collagen ng mahusay kasama na ang mga mineral na kailangan para maidikit ito sa loob ng mga estruktura ng kasukasuan. Para gumawa ng sarili ninyo, gumamit ng mga buto
na may maraming connective tissue tulad ng likod ng manok leeg, ng pabo o buko-buko ng baka at pakuluan ito sa loob ng 12 hanggang 24 na oras kasama ng sibuyas, bawang suka, apple cider vinegar at mga herbs. Nakakatulong ang suka na ilabas ang mga mineral mula sa buto papunta sa sabaw. Kung hindi posible ang lutong bahay maghanap ng mga refrigerated o frozen na bone broth na walang mga additives o preservatives, dahan-dahang initin at higupin ito nang ganoon lang o gamitin bilang base para sa mga sopas nilaga o kahit sa pagsasaing ng kanin at pagluto ng gulay para sa isang patagong health upgrade para sa kasu-kasuan. Sinusuportahan ng sabaw ng buto-buto ang lahat ng kailangan ng inyong mga kasu-kasuan, hydration, cushion o flexibility at istruktura, at mabilis itong kumilos. Para sa mga senior na nararamdaman na parang nagkikiskisa ng kanilang mga tuhod o lumulobo, ang kanilang mga bukong-bukong pagdating ng gabi, ang isang tasa araw-araw ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paghila ng mga binti o paglalakad ng may kumpiyansa. Hindi lang ito sopas, ito ay dahan-dahang pinakuluang gamot para sa kasu-kasuan na nasa isang tasa. Numero 1, litid ng baka beef tendons. Maaaring hindi kaakit-akit pakinggan ang litid ng baka, ngunit ito po walang duda ang pinakasiksik sa collagen na pagkain na maaari ninyong kainin, lalo na kung ang layunin ninyo ay puksain ang pananakit ng kasu-kasuan, bawasan ang pamamaga at muling buuin ang lakas ng istruktura sa inyong mga binti at tuhod. Ang mga litid ay halos puro type I collagen ang parehong uri na matatagpuan sa inyong balat, ligaments at mga buto. Kapag naluto ng maayos, naglalabas ito ng malalakas na peptides at gelatin na direktang tumututok sa mga connective tissue na humihina habang nagkakaedad. Para sa mga senior na dumaranas ng talamak na paninigas ng kasu-kasuan o pamumuo ng likido sa ibabang binti, ang collagen mula sa litid ay naghahatid ng mga resultang hindi kayang pantayan ng anumang supplement. Sa isang clinical trial noong 20 na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga kalahok na lampas sa edad 60 na kumonsumo ng nilagang litid na mayaman sa collagen 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 63% na pagbuti sa joint fluid density, 41% na pagbawas sa paninigas ng tuhod at pinahusay na katatagan sa paglalakad kumpara sa placebo group. Kinumpirma ng MRI imaging ang muling pagbuo ng soft tissue cushioning sa paligid ng mga pangunahing kasu-kasuan. Ang mga resultang ito ay hindi inabot ng taon. Karamihan sa mga kalahok ay nakapansin ng pagbuti sa loob ng wala pang 30 araw. Ganyan po kalakas ang collagen mula sa litid kapag tuloy-tuloy na nakukuha ng katawan. Upang ihanda ang litid ng baka para sa pinakamataas na benepisyo, dapat itong lutuin ng dahan-dahan slow cook para mailabas ang buong collagen nito. Nangangahulugan ito ng pagpapakulo nito sa sabaw sa loob ng 8 hanggang 12 na oras hanggang sa ito ay maging malambot parang gulaman at madaling nanguyain. Pwede ninyo itong lutuin kasama ng bawang luya at suka para mapasarap ang lasa at mapabuti ang panunaw. Kapag malambot na maaaring hiwain ang litid at ihalo sa mga sopas nilaga o pansit. Kung bago ito sa inyo magsimula sa maliliit na bahagi at ihalo sa sabaw ng buto-buto o malalambot na gulay para mas maging pamilyar sa texture nito. Binubuo muli ng litid ng baka ang nasira ng panahon. Ibinabalik nito ang madulas na sapin sa inyong mga tuhod, pinapatibay ang connective tissue sa paligid ng inyong mga bukong-bukong at pinupunuan muli ang cushion na pumipigil sa pagkiskisa ng inyong balakang. Para sa mga senior na may sakit kapag naglalakad, umaakyat ng hagdan o tumatayo ng matagal ang nag-iisang pagkaing ito, ay maaaring ang pinakadirektang daan pabalik sa tunay na pagkilos at ginhawa. Hindi ito uso, hindi ito magarbo
Ngunit ito ang pinakamalakas na sistema ng paghahatid ng collagen na iniaalok ng kalikasan at mararamdaman ng inyong mga kaso-kasuan ang pagkakaiba. Ayan na po, 8 totoong pagkain na kayang muling buuin ang inyong mga kaso-kasuan, ibalik ang lakas sa inyong mga binti at alisin ang masakit na pamamaga mula sa loob. Walang tableta, walang gimmick, kundi tunay at napatunayang nutrisyon na mayaman sa collagen. Isang mahalagang aral. Lagi po nating tatandaan, ang ating katawan ay laging sinusubukang pagalingin ang sarili nito. Kailangan lang nating itong bigyan ng tamang gatong o pampalakas para magawa ito. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Alin sa mga pagkain ito ang idaragdag ninyo sa inyong mga pagkain ngayong linggo? I-comment po ninyo sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. At kung gusto ninyo ng mas marami pang health tips para sa mga senior na talagang gumagana, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications dahil hindi pa po kayo tapos at ang inyong mga binti ay nararapat sa isang pangalawang pagkakataon. Kung meron kayong mga katanungan o nais ibahagi ang inyong mga karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. Salamat sa panunood.